This is your third project, no? Ano yung impression nyo sa isa't isa nang una kayo nagkatrabaho? And how is it different now that you parang comfortable with each other? Okay, sige. Well, thanks Nikki for the question. Actually, this is my first, parang masasabi ko, first love team ko talaga. Na nagsimula na love team from the TV shows. Kasi usually, I get, like when I first had my break in ABS, that was Dream Dad. It was supposedly Maxine Magalona and Zandro Marudo yung first plot nun. Ewan ko ba paano ako nakalusot in the middle. So, naging kami ni Zandro in the long run. And then after that, I got pregnant. And then after that, naging parang supporting role lang talaga. It's always with Raymond and then with Albert. And this is my first like from the beginning love team talaga. So I got excited kasi at my age I got to be partnered with someone young and it's a challenge kasi para sa akin age is just a number. It's how you feel about yourself, it's how you carry yourself. So I want to break that wall here in the Philippines kasi pag matanda ka na, you're being boxed to that type of role. But actually when you're at this age, you have more freedom to do things. Wala ka nang takot eh. Parang comfortable ka na with yourself eh. And I want to, you know, I want to inspire other actresses also na to take care of themselves and don't limit yourself with just yung mga roles na kung anong binibigay sa'yo. Kung anong binigay sa'yo, yeah, yun na yun. Or like, make a bit effort of it na mas more interesting siya tingnan. So, excited ako na siya yung una kong project sa GMA and I'm very thankful kasi with GMA, ang dami nilang binibigay sa akin na project na na-explore ko yung sarili ko. Now that Stolen Life is doing well, thank you so much for everyone watching. And also, Walang Matigas na Police. So parang napapartner na ako sa iba-iba. And with Kelvin, with my first project, my first love team, I'm so thankful with Derek Adolf and Kelvin kasi hindi yung mag-work without them also. So, exciting. Kaya describe mo si Kelvin as big boy. Pero nung una kung kayo nagkatrabaho... Baby boy ang tawag ko sa kanya. Like, hi baby boy! Until now? Yeah, so baby boy pa rin. He's my baby boy. Kasi, I mean, it's nice to work with someone that is also open and, you know, yung collaborative. It's a big help yun eh. And nung una, parang baby talaga siya eh. Sarap niyang alagaan. Promise. Mabait si Kelvin. Oh. Kelvin, ikaw, anong impression mo kay Beauty nung first time nyo nagkatrabaho? And how is it different now? Nung unang-una talaga kami nagkita, actually, sobrang intimidated ako kasi Beauty Gonzalez yun eh. Parang, hindi, sa totoo lang, walang hindi sa age or kung hindi kung ano yung mga napatunayan niya sa industriya. Kumbaga, magaganda yung naging trabaho niya eh. So, sinerch ko siya, sinundan ko siya sa Instagram na hindi ko alam, ganoon din pala yung ginawa niya sa akin. Nung una kami nagkita... Nahiya ako kasi hindi ako marunong mag-search. Na-like ko yung picture. Oh my God, nakikita pala nila pag nalalike yun. Pinawisan ako! So yun, parang sobrang na-intimidate ako. And ano ko rin, nag-explore ko rin si Beauty hanggang sa unang pagkikita namin. Na-starstruck din ako na sandali. Sabi ko, okay, siya pala si Beauty talaga. Talagang bagay talaga yung pangalan niya sa kanya. So, hindi ko pa alam kung paano siya i-approach hanggang sa nagkasundo kami in terms of artworks. Yan. Yun yung una namin na pagkasundoan. And then sa music, nagpapalitan kami ng playlist or kung anong mga songs na gusto nang pakinggan. Ayan. Doon kami nagkaroon ng connection hanggang sa tuloy-tuloy na mapagkwentuhan, nagkakilala na. Ayun. So, marami pala kayong something in common. Yes, so ngayon, ang pagkakaiba noon sa ngayon, yung ngayon naman is mas komportable na kasi mas kilala na namin yung isa't isa at saka alam na namin kung paano i-handle yung mga pwede namin ma-encounter with each other. Thank you, Kelvin. Now, direct question lang. Para kanino ang After All as a romantic movie? I think for everyone, because I think lahat tayo at one point in our lives, we experienced
we experience love, di ba? So, after all, kasi parang yun nga, lahat tayo may iba-ibang klaseng minahal. Tapos parang ang idea niya lang, when you watch it siguro, what if maalala mo lang yung memories ng isang taong minahal mo. So, kung sino man yan or kung anong level ng love yan, maalala mo habang pinapanood mo siya. Diba? Parang ganun. Kasi it's always nice to look back. Kasi sa dami nga naman ng love stories na, diba, na meron ng industriya natin at yun ang ginagawa. So, it's nice to sometimes mag-isip rin ng medyo iba ng konti. So, nung nag-uusap kami nila Manay about After All, parang yung idea na parang paano kung pwede mo siyang balikan pero hindi na pwedeng maging kayo, di ba? Because it's a totally different person. But what if you feel na he has the essence of what you longed for noon? So, parang ganun yung concept. Thank you very much, Direk. Thank you, Nikki. I think it's also worth mentioning that the theme song, the original score, theme song of the movie was actually sung by one of the cast, si Juan Carlos Galani. He was the one who sang it. Gorgie? Yes. Unfortunately, wala siya dito. Yes. That's JC. Good afternoon. Unahin ko muna kay Direk tsaka kay Ma'am Jean, or si Ma'am Gina, pwede mo sumagot siguro. Kasi, I don't know kung story ba about reincarnation. Ano yung kaibahan nito sa iba pong mga projects na about reincarnation din yung mga story? Siguro kay Gorgie una, well, it's about reincarnation but the complications of it. Kasi nga kaya nung alam namin na reincarnation siya, but the idea is paano kung yung nanay mo is experiencing reincarnation with someone na katulad ng character ni TJ na na-complicate because may gusto ka rin dun sa taong iniisip ng nanay mo ay reincarnation ng one great love niya. So, the idea of reincarnation, syempre sa dami nga rin po ng pelikula about certain themes of reincarnation. So, naging pinag-usapan namin ni Manay na paano siya maiiba. So, hence, yun po yung in-offer namin na parang while the mother is experiencing a love that is supposed to be from the past na nakikita niya sa isang tao in the present, yung anak naman niya nagkaroon ng epiphany dahil niligtas ng lalaking yun. So paano po ngayon ang dynamics nilang tatlo kung magsasama-sama sila? The mother experiencing in reincarnation and the son who is recovering from a very bitter experience may feel something for that same guy. So yun po ang parang sa tingin namin bagong bihis yung reincarnation. Kasi the idea lang naman, Kuya Gorgie, lagi pag reincarnation is itutuloy ko ba siya or hindi. Pero paano ngayon kung yung nakaka-experience nun may anak at yung anak ay nakikisali rin dun sa love na gusto niya experience. Kaya pala sa taas ang pangalan ni TJ. Kasi ang laki ng role pala niya. Oo, ang laki ng ang participation niya dun sa story. Kasi po, di ba, Kuya Gorgie, laging third party ay kapantay. Pero ngayon, paano kung ang third party mo ay anak mo? Oo. So ginawa itong After All, after ng Loving Miss Bridget, tama po. So yung role ni TJ, walang kinalaman din doon nung ginawa niya yung Ben X Gene. O after ba, before ba Ben X Gene mo yan nagawa? Na ganun din yung role? Wala. Diba? After Ben X Gym na po yata to. Ay sorry, after Ben X Gym na po yata to. Nagawa ko na po yung Ben X Gym. So parang doon din galing, kaya parang ganun, tipong ganun din yung ginawa. Kaya okay naman po sa akin yung nabasa ko yung role. Sabi ko, okay naman po kasi natanggap naman po yung Ben X Gym ng maayos. So feeling ko magagampanan ko rin po ito ng maayos. Oo, maayos mo na gampanan. Yung parang talagang nagnasa ka kay Kelvin. Paano mo na Kelvin yun eh. Asa may pagkanasa ka rin kay Kelvin? Gano'n? Ay, hindi. Kelvin yun. Lahat nagnanasa kay Kelvin. Okay. Kay Kelvin tsaka kay Beauty, if ever mabigyan kayo ng another project na kayo uli, gagawin nyo ba? Kasi ginawa niyong Loving Miss Bridget, may isa pa kayo ginawa, tapos ng After All, tapos sa Walang Matigas, magkapatid kayo. Parang, minsan may isang eksena doon sa Walang Matigas na nagyakapan kayo, parang hindi magkapatid ang tingin ko, parang nakakamali siya. Parang iba. So,
Hindi ba parang hindi na rin kayo parang nahihirapan o nalilito sa mga next na role na gagapin kung sakaling kayong dalawa uli ang magsama sa isang magandang project? Ako, gusto ko pa. I mean, I want to do more projects with him. Like, my idol, Marisol Soriano, yung movie niya na Soltera. I mean, I want to do that with him. More deeper and more challenging roles. And also, of course, mas masaya din pag happy house kami, bahay-bahayan, how do you figure out like a young couple, this and that, nabuntis ako, paano to, sinong gaalaga, I don't know. There's so many things to do. But yeah, I want to do more projects with them. And sana bigyan pa kami. Sana hello. Yeah, sana meron. Sabi ko na lahat. Sige, kwento ko na lang yung first weeks namin dun sa Walang Matigas nung una. Parang, nag-reminisce lang naman ako na parang nung nakita ko siya. Kasi first day ko nag-taping, parang... ate mo naman siya. Oo, parang hinahanap ko yung formula. Paano mag-iiba yung tingin ko sa kanya. Tapos parang napatingin siya sa akin, "Hoy, Kelvin hindi tayo love team dito huwag mo kong tignan ng ganyan," sabi niya. Sabi ko, teka lang naman. Pinaprocess ko lang eh. Sabi ko kasi, ang dami ko naalala nung nakita ko siya ulit sa set. Parang yun yung first time ulit namin magkita na magkasama sa set. Kaya parang ang dami ko rin naalala. And, ayun. Daming sumisita sa kanya. Yun, Hindi ganyan tingin mo. Naalala ko lang. Pero pag sa take naman, syempre binabago ko yung intention ng character ko para hindi maging ganun yung outcome ng eksena. So, sobrang ginagalang ko siya. Minsan nagbabasagan na lang kami, tinatawag ko talaga siya ng ate. Yun, ate. Pero, yun na nga, baka sa susunod, love team ulit kayo. okay lang naman. Okay lang Ate naman mo yun. siya. Hindi naman halata eh. Kung kumbaga, mas minsan nga, mas bata pa siyang tingnan sa akin eh. Diba? Oo, ganun siya kaganda. So, sinasabi niya, sinasabi ko nga sa kanya, parang vampira din siya. Hindi siya tumatanda. So, kahit saan, pwede siya eh. Prayers lang daw yun. Sa aligo. Alam na namin start yan sa set kapag nag-prepare ako. Laging titignan ko talaga si Beauty. Oo. Thank you ha. May last 2 questions na ako. Pero bago yan, gusto ko lang batiin si Tart na gusto ko yung role mo sa Can't Buy Me Love. Ang galing mo doon. Pero mamaya nakatatanungin kasi parang walang kinalaman sa After All. Pero After All, promo pa rin to sa After All. Anyway, kay Devon Seron, sinasabi kanina ni Ma'am Gina na yung lagi na sinasabi ng love is eternal. Parang ikaw naisip ko lang dito sa habang tinitingnan ko kayong lahat. Naniniwala ka ba doon sa mga naranasan ng love life mo? Love is eternal pa rin ba para sa Oo naman po. Kasi hindi naman nakakahon yung pag-ibig lang sa relasyon, romantic relationship. Marami naman tayong pag-ibig sa mga kaibigan, lalo na pamilya. So, yes, for me, I do believe in love and I know that true love can endure through time talaga. Pero kumusta na yung love mo, ang puso mo ngayon? What's more important for me right now po, of course, I need to, syempre, before ka magmahal sa ibang tao, kailangan mo din mahalin yung sarili mo. So, I am prioritizing myself right now. Pero single ka ngayon? Yes, I am dating single. after nung... Single po. Okay. Sige na lang muna. Baka meron natin kang kalkalin after na. Kalkalin talaga. Oo. Start natin kay Kiko and then